kundi si Ruby Bernardo. Ruby, welcome again dito sa programang Kabayan. Sir Danny, maulang umaga po at sa lahat po ng mga tagapakinig din po natin, lalo na po sa mga teachers po na nakikinig sa atin ngayon. Oo, maraming salamat Ruby ha. Ay, nandito ka lang ba sa Quezon City or saang parte ka ng NCR ngayon, Ruby? Nako, brown out po dito, banda sa Bulacan ngayon. Bulacan. Ay, binabahayan di ba? Saang lugar ka ba dyan? Oo. Opo, dito sa San Jose del Monte po. San Jose del Monte. So may brown out mula anong oras? Kanina pa? Oo. Kanina po, pero mukhang pabalik na rin po. Okay, as a result ba yan itong pag-ulan-ulan o normal ba yan na nangyayari every this time? Mukhang dahil po dito sa matinding pag-ulan po. Okay. Anyway, buti naman huwag masana magka-problema ating signal. Ruby, kasi meron ako nakausap kahapon, may video siya itong rumaragas ang ilog, yun dito sa may Karanglan na Nueva Ecija. Itong teacher yung kumuha at talaga naman yung tumutulong sila dahil nga itong mga estudyante talagang sumusulong dito sa dalawang ilog na medyo may risk talaga na dahil lang para makapasok sa eskwela. Ito yung mga risk na dinadaanan o kalbaryo ng mga teachers na somehow dapat napapansin. Ito sa Nueva Ecija ito. Nabalitaan mo ba to, Ruby? Sir Danny, actually napanood ko po kahapon yung sa inyong programa, si Teacher Rose ng tama. Nagkansyonan Integrated School, Totoo po 'yun. Marami po talaga ng mga teachers natin yan ang sinusuong lagi kapag ganitong mga tag-ulan at talagang may mga vulnerable tayong mga paaralan na malapit sa ilog o kaya naman kung hindi nga naman ilog talagang mga dagat yung tinatawid lalo dun sa mga lugar na malapit dun sa mga dagat natin. Oo, kasi nangyari ito dito sa Nagkansyonan Integrated School sa barangay R.A. Padilla, Karanglan, Nueva Ecija. So, kitang-kita ito, pinipilit nga namin mai-play uli yung video para doon sa mga viewers na hindi napanood. Grabe, at maliliit pa naman yung mga estudyante, 'di ba? Mga kindergarten up to grade 10 yata 'yon. So yung risk na kanilang tinatawid, although for now yata mukhang pero hindi ko alam kasi ang Nueva Ecija is also part of the orange warning ngayon. Opo, iyan talaga, Alam niyo, marami pa pong kwento ng mga teachers natin. Pero pagka ganyan, nanawagan nga po kami sa Department of Education. Kailangan talaga nating bigyan din ng suporta yung mga teachers natin, lalo dun sa usapin po ng hazard pay, kasi laging merong panganib kapag merong mga pagtaas ng ilog o kaya naman ay yung dagat nga na dinadaanan Marami pang mga teachers natin ang ginagawa ay talagang nag-i-stay muna sa school kapag ganitong malalakas yung ulan o kaya may malakas na alon. At yan talaga, Sir Danny. Ngayon, malapit yung Teachers Month. Yan talagang, kumbaga, sakripisyo ng mga teachers natin dito. Na malamang marami po sa ating mga kababayan, hindi nakikita ito. Pero ito yung mga dahilan para, tawagin nating mga bayani yung ating mga guro. Pero higit pa po doon sa pagsasabi na kami po ay mga bayani. Higit sa lahat, dapat talaga bigyan ng pagsuporta yung ating mga guro. Kaya nga in-interview kita para ma-play uli natin itong video para at least mga otoridad na nakikinig sa atin ngayon. Anyway, sisingit ko na rin itong isang malaking issue involving mga teachers. Malaki ang magiging role nyo rito. Dahil ito, di ba, para naging normal na ngayon itong mga pangkalahatan ng mga school violence, 'di ba? Involving ito mga kabataan, mga minor de edad. Syempre, malaki ang role ng mga guro natin dito sa paghubog ng ating mga kabataan, lalo na ngayon yung advent ng social media at mga violent video games. For now, ano ang parang saloobin ng mga Alliance of Concerned Teachers? Kasi may pinaplano for September, itong drill tungkol sa pag-atake sa mga paaralan. Yes, Sir Danny, yun nga, nakakalungkot nga po sa pagsisimula po pa lang ng school year na ito, sinalubong tayo ng sunod-sunod na school-related violence na mga
Tama. ano yan, siyam na no? Siyam na insidente na po, no? Oo, yung may mga namatay nangyayari na na mga, Oo. Oo, karahasan po sa mga eskwela natin, no? At dalawa dito ay shooting incidents. Ito na nga, trahedya. Kaya sabi natin, yung isa nga ay dapat, kumbaga mataranta na tayo. Lalo pa ngayon na Oo. dalawa na shooting incident na yung nangyayari sa atin. Talagang nakakalungkot po na trahedya. At kinasawi pa ng aming mga estudyante at kasama rin dito yung takot, no, na dulot dun sa ating mga paaralan. Sa bahagi po ng Alliance of Concerned Teachers, sinasabi po natin na higit doon sa mga sinasabi natin na mga ginagawa, no, ng Department of Education tulad nitong active shooting drill, yung pagtiyak doon sa mga security personnel at iba pa, gusto sana natin talaga maugat natin, no, yung dahilan ng mga ito na dulot na rin nung matagal talagang hindi naging ligtas yung ating mga paaralan dahil din sa mga kakulangan natin sa eskwela. Kasi ngayon pinag-uusapan, totoo po yun, kulang talaga yung ating mga mental health personnel, guidance counselor, 1 Yun to ang importante. 14,000. Oo. At kahit nga po yung ating mga actually yung gate, no, at saka mga pader, no, ng mga paaralan, ang sinasabi po ng mga teacher natin sa probinsya, nako ma'am, paano po kami yan magiging secure sa aming mga eskwela kahit nga mga bakod at gate namin di maayos. Yung security guard namin pinag-aambag-ambagan pa namin, no? At meron din talaga tayong reservation, Sir Danny, dito sa mga active shooting drill. Kasi sa pag-aaral, sinasabi rin po ng mga experts, meron talagang epekto sa bata sa psychology ng traumatic bata. No? Traumatic. Oo. Oo, kasi nakita ko po yung isang pag-aaral na ang sinabi, nung nagkaroon po ng mga active shooting drill sa US, ang sinasabi po doon ay hindi talaga ma-recognize ng bata na ito ay drill lamang, kundi kasi nga, syempre, yung capacity ng bata to recognize what's real and not, lalo na yung elementary natin, nagdudulot talaga siya ng anxiety, fear, at pwede ngang pumunta na doon sa traumatic experience kaya na hindi niya makakalimutan. Na kapag nakarinig siya ng ganitong klaseng mga tunog or kung ano man ang gagawin nila sa drill, ay pwede ngang maka-apekto dun sa mental health din ng bata. Kaya sabi natin, dapat pag-aralang mabuti ng DepEd kasi sinuspend lang naman, pero meron pa ring schedule ito for the next month. September. So, kami rin po aggressively nakikipag-ugnayan po sa DepEd para po ipaabot yung aming mga reservation po hinggil dito kasi lalo na po ito malawakan lahat ng eskwelahan. Yung existence po ng mga mental health personnel nga natin hindi pa ganoon karami. Tapos kami rin po bilang mga teachers, hindi rin kami train paano namin siya gagawin. Oo, buti naman minubak ni Secretary Angara at saka mismo yung mga psychologists, yung mga association nila, sinabi nila may mga risk yun na pwedeng alam niyo behavior yan baka yun na nga yung sabi niyo anxiety no na posibleng maramdaman lalo na itong mga formative years ng mga estudyante, 'di ba? Baka magmarka sa isip nila yun Anyway, Ma'am Ruby, salamat to sa oras na ibinahagi ninyo. Thank you salamat. Salamat, Sir Danny. Ingat din po kayo. Ingat din. Ayan si Ruby Bernardo, National Chairperson ng Alliance of Concerned Teachers. Anyway, bago kami magtapos ay batiin